Ang kwento. Mula sa mahiwagang Burnay. Mula sa mahiwagang Burnay. Dear Nicole and Diego, itago niyo na lang po ako sa pangalang Mona, may asawa at isang 2-year-old baby girl. Napasulat po ako dahil napapraning ako sa asawa ko. Hayaan po ninyong ibahagi ko sa inyo kung bakit at baka sakaling matulungan niyo po ako. Seaman po ang asawa ko pero dahil magpapasko, umuwi siya noong nakaraang buwan. Gaya po ng ibang pamilya, gusto niya na makasama kami ng anak niya ngayong holiday season. Matagal ko naman na pong alam na uuwi siya kaya pinaghandaan ko talaga. Nag-diet po ako kahit mahirap para mawala ang mga bilbil ko at iba pang excess baggage. Inalagaan ko din po ang skin ko. Regular din po ako nagpapa-body scrub para siguradong tanggal ang lahat ng dapat matanggal. Wow. Inalagaan ko din ang face ko sa pamamagitan ng facial at iba pang treatments para mawala lahat ng chismis. Siyempre pa, hindi ko pa nakalimutan ang buhok. Pinasalon ko at naghintay ako ng mahabang oras para paglabas ko, malambot at makintab na. Sabi nga po ng mga nakakakilala sa akin, nag-glow up po ako ng bongga. Pagdating po ng mister ko, nabigla po ako sa reaksyon niya. Ito na. Para naman pong hindi siya nasasabik sa akin kahit 2 taong kaming hindi nag-eme. Magkatabi po kami sa pagtulog pero wala talaga siyang ginagawa. Uy. Ayoko naman mag-first move. Inisip ko din po, baka napagod sa 2 taong katatrabaho. Pero mahigit 1 buwan na po siya dito. Normal pa po ba yon? Kapag nakikita po kami ng mga kapitbahay, tinutokso po kami. Ang hindi lang nila alam, walang nangyayari. Ikaw ni Diego, napapraning tuloy ako. Normal po ba ito? Hindi kaya sawang-sawa na siya sa eme sa barko. Ay. Ano po ang palagay ninyo? Nako. Ayan. Well, hindi ko masabi kung sawang-sawa na siya sa emerald kaya ayaw kanya ng i-emerald, diba? Hindi ko talaga alam. Hindi ko rin knowing kung tinatanong mo kung normal ba ito, feeling ko pwede siyang maging normal para sa mga taong laging magkasama. Pero para sa 2 years na hindi magkasama, tas 1 buwan na yung nakalipas, tas wala pa rin. Hindi ko alam kung saan ang mali, kung saang part, di ba? Baka hindi niya trip yung pagkaka-body scrub sa'yo. Baka na sobra ng is-is, ganon. Sa perspective ng isang lalaki. Ayan, halimbawa, ayan. Kung ako, yung seaman, tapos 2 years ko hindi kasama yung asawa ko, Oh. pag nakita ko pa lang nasa isasandal ko na sa Diba? dingding niya. Totoo! And I'm sure ganun ang reaction niya. Kasi ano na to, tingnan mo naman. Pakinagat pa kita eh. Kaya nga! Baka nga, malayo pa lang. Di ba? Yung usapan natin isang araw, malayo pa lang, nakalabas na. Hindi na. Baka Pwede ganon. sabihin, gusto ko ikaw lang sumundo sa akin, Oo, tapos correct. di mo na kayo uwi ng bahay. Tama, pwede. Mag-hotel kayo. Diba? Ganon. Kasi mag-ahabulan kayo. Kaya nga, di ba? I mean, kaya nga ganun na lang yung issue ni Mona. Kasi parang feeling niya, bakit parang may mali dito? Kasi ang tagal niyang wala 2 years. So dapat sabik na sabik. Pero bakit walang pananabik? Okay, so bago tayo mag-jump into conclusions na nagsawa siya sa kaka-MS sa barko, mga ganyan-ganyan, baka naman may medical condition ngayon. Yes, posible yan. Posible, di ba? Like, hindi ko alam. Baka, nung nagtatrabaho siya. Baka nadaganan sa barko. Correct, yun ang sasabihin ko. Baka nagdaganan ng arko, di ba? May naputol na parte.
Diba? Tinamaan na kadena. Diba? Yun ang naisip ko eh. Naipit. Diba? Pag-uwi niya pala, wala na pala siya. Hindi naman sabi sa'yo. Hindi nila mabanggit kasi siya mismo in pain pa, di ba? Yung ganon. And ako para sa akin hindi ako naniniwala na dapat lalaki lang ang gumagawa ng first move. Di ba? So ikaw na yung gumawa ng move para malaman mo kung ano na ba talaga yung nangyayari. Kasi for all you know, ewan ko, baka naka-establish ng nahihiya ba kayo? Posible. Hindi ko talaga alam. Iba, hindi namin kayo masyadong kilala. Hindi namin alam yung dynamics ninyong mag-asawa. Kung intimate ba kayo talaga? Kasi baka naman hindi kayo intimate. May ganun ha. I mean, mag-asawa sila pero yung intimacy nila is not physical. Ang intimacy nila is more on mental. May ganun mga tama. mga patigasan ng patagisan, tigas tuloy. Wala nga nangyayari. Wala pala matigas. Patagisan ng talino. Kasi ganun yung kanilang compatibility at intimacy. Gusto nila yung very brainy lagi yung mga usapan. Ganyan. Meron naman na emosyonal ang attachment. Parang very usap tayo, nararamdaman kita, yung ganun yung connection. At merong iba na physical, 'di ba? So baka hindi rin kasi kayo ganun dati pa. 'Di ba? So kahit na nagkaroon ng distance, kaya hindi. Pero para sa akin yun nga, because of that long period of time, dapat meron. Correct, oo. Kaya hindi man lagi araw-araw, kahit man lang isa, makaisa man lang, di ba? Try mo kayo makatulog yung malaking t-shirt tapos nakapanty ka na. Ayan, ganon. Ikaw ba? Ay, alam mo, kami pa ba magtuturo kung anong susuot mo? So ngayon ko na pag-alaman na gusto ni Diego, malaking t-shirt at panty na. Kasi yun talaga naisip na. Kasi yung mga iba maisip nila, kanya-kanya yan. Magtibak ka lang, ganyan. Or magpabango ka lang, ganon. Ang suot mo, pabango lang, di ba? Magsuot ka ng buntot kagaya ni Nicole sa harap. Kasi bakit? Baka for all you know sa barko, na-realize niya, may buntot sa harap na lang hanap niya. Hindi ko alam. I mean, ang dami kasing... Ala ka, Nicole. Ala. Kaloka. Hindi, ibig lang sa amin sabihin, kaming dalawa ni Diego, jumping to conclusions kami kasi hindi naman namin alam talaga. So, the only way para malaman mo kung trip ka pa talaga niyan is you make the first move. Correct. Asawa mo yan. So, walang masama. Ang isa sa malinaw dito, there's something wrong. Oo, at correct. dapat pinag-uusapan siya. Hindi lang yung pakiramdaman. Oo, ina-address siya. Oo. Ina-address talaga siya. Although, parang feeling ko, yung ganitong klase, kasi not everyone is open dito eh. Parang yung may mga iba talaga na they'd rather, talk about it to their friends. Correct. Baka sakali makahanap ng ng answer sa kaibigan. In your case, Mona, sa amin mo kwento, di ba? Sabi mo So, sa kanya, Daddy, gigil na ako sa'yo. Oo, ganyan. Ganon! Ganunin mo, ikaw na gumawa ng paraan. And kung asawa mo yan, alam mo na rin dapat yung mga kiliti niyan. Diba? Alam mo na kagad na kapag hinawakan mo talaga yung ganitong parte ng katawan niya. Diba may mga ganon, talampakan pa lang, masaya na siya. May mga ganon. So, make that first move and talk to him about it. Kasi di sa amin mo naman sinusumbong. Tapos ngayon, ano ka na? Napapraning ka na ngayon. Ano naiisip mo? Siguro, masyadong busy-busy siya sa kaka-MS sa barko. Ngayon, pakikinggan mo na ngayon yung mga kaibigan mo may mga asawa ding seaman na ng babae, di ba? So tuloy, alam mo yun, na-brand na rin yung asawa mo kahit hindi naman gano'n. Ang totoong nangyari, tinamaan ng kadena, tapos hindi nagpa-function, di ba? Pero tama yung mama, sinasabi mo, baka may sakit. Kasi alam mo kadalasan na sakit ng mga seaman, lus-lus. Lus-lus. Bakit? Dahil Kakabuhat. ng barko. Hindi natin alam kasi baka meron nga pag tumatama yon, yung parte na yun masakit siya. Ba't mo nalaman? Bakit mo alam? Based on experience ba to? Meron kasi akong pamangkin na nagkasakit ng ganon. Anong itsura? Kaya naka-supporter siya. Anong itsura nun? Parang yung itlog. Oo, kaya nga, Pwede ba yun? Titingnan ko pa sa pamangkin ko. Paano yung itsura? Describe ko kay Nicole. Gusto niyo malaman ano daw yung lus-lus. Parang ni-require sila na mag-supporter para yung friction. Masakit ka daw kasi talaga. Baka may gano'n na every time naglalakad pa lang siya may yung, 'di ba, yung
tumatama sa mga Ikaw, ano? ganun ba yun? Tumatama. Hindi ko alam. Pero Hindi masakit daw talaga masakit. yun. Okay, ganito, Mona. Hadhad. Isipin mo hadhad. Nagkahadhad ka na ba? Kung hindi pa, magtanong ka sa mga meron. Masakit daw yun kapag ka nagkikiskisan. Diba? So, baka may ganong medical condition na hindi niya masabi sa'yo. And because, ito nakikita ko, and because hindi naman kayo talaga physically intimate even before. May mga tao kasi na... May ganun And para sa akin, wala rin mali doon ha. I mean, of course, it's a gift that you share, husband and wife, yung physical intimacy na yan. Pero may mga iba tao talagang hindi nila ginagamit yung gift na yun kasi hindi nila trip. Oo. At wala naman diba sama doon sa hindi nila trip. Meron nga mag-asawa pag nagbihis, doon lumabas ka muna, magbibihis correct. ako. May mga diba? ganun May ganyan. Meron naman diba? na, halimbawa, nagda-type ka biglang, ay! Nagulat ka. Wala ka nagulat. Hala! Halalaylay! May ganon. Diba? So, ano yung sa inyo? Kasi kami ni Diego, gumagawa na lang kami ng kwento. Tingnan mo, umabot na sa may lus-lus yung asawa mo. Diba? Sorry na muna. Pero mga speculations. Oo, speculation mga lang. possibility. Ba't kami nag-speculate? We don't know the full details. But ikaw nag-speculate mo na hindi mo rin kinakausap. Hindi ka rin nagpo-first move. Yan. Diba? May mga tao, baka yung husband mo is the type na who doesn't make that first move. May ganun May mga ganun. May ganun talaga na nahihiya din. Ayaw nila sila yung mauuna. May mga ganun. Ayaw mag-move ng asawa mo tapos ikaw naman yung tipong tao na gusto mo itulak ka. Correct, diba? Wala naman tutulak sa bahay. Lang ang anak mo, diba? So yung ganun. Or, ito pa isang speculation. Baka naman sobrang tindi ng pagpapafacial mo na iba na itsura mo. Hindi ko alam. Baka naman ang trip niya yung medyo chubby. Yan. Masyado ka nag-diet, so nawalan ka ng sustansya. Kasi diba last time meron tayo dito nagpadala sa Bornay nung pumayat yung asawa partner niya. Ayaw na niya. Diba? Oo. Hindi na siya na... Nawalan siya ng gana. nawalan siya ng gana. Parang, ay nako, hindi na tayo mag-i-eme kasi ayoko na sa'yo dahil pumayat ka. May diba? abs ka na kasi. Correct. Ayaw niya ng ganon. Weakness niya yung mga fats. Gusto niya yung may fatty liver. Gusto niya yung mataas yung triglyceride. Correct. Kahinaan niya yung mataas ang kolesterol. Diba? So, nung bumaba lahat, ayaw na niya. So, baka ganon. Baka ang trip ng asawa mo, chubby cheeks. Correct. Tapos ang dami mong treatment na pinagawa. Yung mga ganun ba? Hindi kasi may ganun na for example, meron akong kakilala na yung asawa niya, yung kakilala ko is a girl. Tapos yung asawa niya, yung husband niya, isang araw nagpa-botox bilang surprise dun sa kanyang misis na pabata. Diba? There's nothing wrong with botox. Ako favorite ko na treatment yan, Jegs, yung botox talagang. Pag nakikita ko may mga linya na talaga ako, Doc! Pow! Of Skinny Aesthetic, meron po akong mga linya. Ayoko na pong mabulok na maaga. Ganyan. So papatira ko kaagad yan. Ganon. Pero yun, balik tayo dun sa friend ko. Yung friend ko, nung nagpa-botox yung asawa niya, hindi siya natuwa. Bakit? Natanggal yung lines yung lines na yun are for her laugh lines. Na pag nagsasmile yung asawa niya, yung mister niya, tuwang-tuwa siya kasi kita niya lahat ng linya. Sa gilid ng mata, sa noo. Isang araw, tumatawa, walang linya. So parang feeling niya, kulang. So nainis. As in, nawalan din ng gana, ganun din. So wala lang, spekulasyon lang din muna. Baka may ganun. Baka hindi ka sinasabi sa amin treatment na pinagawa mo na medyo na iba din talaga yung mukha mo. Di ba? Natin alam. Pero again, isa yung malinaw, hindi normal yung walang may nangyari sa inyo after 1 month. Correct. Ayan, diba? on the perspective ng isang lalaki, hindi siya normal. Hindi siya normal. Kaya kung tinatanong mo, kasi mga 3 times na tinanong, normal ba po ba ito? Hindi. Hindi siya normal. Kung may problema ba kayo, meron. Ayan. So baka may problema yung mister mo na hindi niya lang masabi sa'yo. Baka halimbawa, naging diabetic kasi Ay, oh my God, may naisip ako. Pero masama to. Sige lang. What if nagkasakit siya sa barko? Ay, posible din. Hala. Pero hindi namin hindi sinasabi na gano'n. Pero muna, hindi namin, tapos ayaw kanya mahawa. Posible din. Diba? Kasi posible. para lang maging clear. Kita mo, ang dami Tingnan na. Mo. Binigyan na namin ng sakit. Nagka-STD na.
Kanina normal lang yung luslos eh. Naging STD na. From luslos sa tulo, real quick. Nakakalok. Ay, di, wala lang. Oh. Hindi, Those are possibilities. Speculations. So, kumbaga, he is concerned na baka nagkamali siya. Hindi niya frequent na ginawa. One time, he made a mistake or whatever. Hindi namin alam. Oo. We are storytellers here. Ang lakas po namin mag-imbento ng kwento. We were trained to do that here on Love Radio. So, ang dami namin na-create na scenario. Correct. Oo. Ako bigla ko naisip na, bakit ayaw niya ako i-touch? Kasi baka concerned siya, ayaw kanya mahawa. Baka hindi siya sure. Tama. Baka hindi pa nga confirmed eh. Hindi lang siya sure. Correct. Sorry, prinaning ka ba namin muna? Parang hindi nakatulong yung sinabi ko. Pero, ilang taon na siya? Sino? Si Mona. Si Mona, wait lang. Kasi Balikan titingnan natin yung edad. Wait. May edad factor ba? Oo. Wala siyang sinabi. Oo. Baka naman 68 ka na. Hindi, charot. Hindi, bata pa to. 2 years old lang yung baby. Okay. Bata pa to. Ayan. So yun, dapat pag-usapan nyo talaga para malaman mo, huwag kang mag-speculate. Kasi correct. kagaya nito Tingnan sa mo namin, nag-speculate na kami, nakatulong ba kami sa'yo? Parang hindi. Parang nakadagdag ka kami. Ang dami na namin, lalo pinagulo namin yung utak mo. Minsan, alam mo, sa totoo lang, katulad ng bisita natin dito, from Lasal, sumulat daw siya sa atin sa Bornay, sana naman maayos yung sinabi natin sa kanya, mamaya sa live, sa kausapin natin. And then, kayo pa ata, kay Chuper pa yun. Kay Chuper, oo. Tingnan natin yung, mukhang napaayos naman ng buhay niya. Oo, mukha naman maayos ang buhay niya. Mukha naman. Kasi hindi kami sure pag nag-humingi kayo ng advice sa amin kung talagang sadyang nakakatulong kami o hindi talaga. Good luck muna and please talk to your husband. Tama. Okay? Alright mga kabisyo, ang oras natin 1:39. Ako po kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ramdam na ang Pasko sa Love Radio. Basic!